hindi ka stress, hindi ka hirap maghanap ng files. Nakasort siya by project name or by client name. It's external hard drive. Hoy! Asito from Dumdum Ideas. So, ginawa ko lang tong video na to para i-share yung process ko sa pag-aayos ng files, pag-send ng files, at saka backup. Since feeling ko hindi siya masyadong pinag-uusapan ng community, pero kailangan na kailangan siya as designers or any profession na kailangan mag-manage ng sangkaterba na files. And let's get started. By the way, I'm Azriel. I'm a graphic designer, motion designer, pero mostly I work on branding and video. Bakit ba kailangan natin ng file management? Unang-una, it makes the workflow much better. Kasi hindi ka stress, hindi ka hirap maghanap ng files, mas systemic ka, madali mong mahanap yung mga files mo, or naka-organize siya either by project or by clients or anything in between. Later on, papakita ko naman kung paano ko naayos or organize yung files ko para mas madali para sa akin, mas madali maghanap ng files, madaling mag-send ng files, up to date lagi lang. Less stress, no? Less stress pag alam mo kung saan mo hahanap yung mga files mo. Hindi gulo-gulo, maayos yung naming system. Tsaka nga pala, since nakikita nyo naman dito, dalawa yung system ko ay sa laptop and desktop. Naturally, mas maraming storage ang isang desktop dahil mas marami kang slot na pwedeng ilagay for storage. So, ang workflow ko dito, lalo na ngayon medyo I work outside from time to time, is external hard drive. Pero may cons din to. And parang feeling ko din kailangan kong i-upgrade pa tong hard drive ko into SSD kasi mas secure daw. Pero, ayan. Isang paraan din to para mas madali ako makapagtrabaho. And may some box din ako hard drives dito for backups since alam mo naman tayo mga designers, madaming files. So, ang backup system ko lagi is backup on an external hard drive every 3 months. Para yun, updated yung backlogs ko. Hindi masyado napupuno yung internal na hard drives ng systems ko. In case na may lumang client na bumalik, alam ko kung nasan yung files nila. Or kung gusto kong mag-update ng portfolio, gumawa ng demo reels, or whatever, may backlogs ako. May pagkukuhanan ako ng mga content ko for showcase. Ngayon yung system ko, mas gusto ko yung external. Mas maganda din sana kung may sarili akong servers pero hindi pa ganun ka-afford. And medyo mahirap din i-setup pero ito yung setup ko ngayon and okay siya para sa akin. Sa ngayon, pwedeng kahit anong cloud storage, no? Pero hindi ko siya iniisip. Kumbaga, yung backup ko, ako mismo manually gumagawa kasi mas ramdam ko kung ano yung mga files na binabackup ko. Usually din kasi sineselect ko pa kung ano lang din yung iba-backup compared dun sa parang select ko yung buong folder ko for backup. Yan, para mas madali ko rin ma-manage yung files ko, yung backups ko. Mas gusto ko yung manual compared sa cloud. Usually kasi pag cloud, drag mo lang lahat doon. Tapos, ayun na, hindi mo na iisipin. No? Para sa akin, mas nagiging expensive yung ganun kasi syempre, mas lumalaki yung backup mo, mas nagmamahal yung subscription mo para sa cloud. So, editing Azrael here. Gusto ko lang paliwanag na mas maayos yung gusto ko sabihin dito na kaya ako namamahalan sa cloud storage. Hindi dahil mahal yung cloud storage, magkano lang naman siya, 200 per month, 600, meron ka ng cloud storage. Pero kaya ako namamahalan doon kasi hindi mo na iniisip yung storage mo tapos lumalaki siya na lumalaki. So, halimbawa, kunyari, pwede ka mag-set up ng automatic backup sa Google Drive, ganyan, or sa Dropbox, or kung ano pang gamit mo na cloud storage. Tapos, ayun, hindi mo na naiisip na nag-automatic backup ka, lumalaki na lumalaki yung storage mo. So, mas nagmamahal yung binabayaran mo. Tapos, hindi mo kasi siya iniisip. So, iniisip mo lang na mura siya sa isip mo. Tapos, lumalaki yung storage. Ay, nagmamahal yung binabayaran mo sa cloud. And kaya din siguro ako namamahalan kasi dahil dun sa idea na hindi mo siya na iniisip. Unlike sa physical backups, ikaw mismo yung nagba-backup, sina-check yung files mo every time. So, nakikita mo yung mga files na hindi mo na talaga kailangan, pwede mo na talaga siyang totally i-delete. Mas actively involved ka. Feeling ko mas okay yung pagba-backup kasi naiintindihan mo yung files na tinitira mo or yung files na iba-backup. Basically, ayun lang yung idea ko doon. And back to the video. In terms of security rin, medyo may risk.
I mean, marami namang top-notch na cloud backup diyan, pero may risk pa rin lagi 'pag sine-save mo sa internet, sa cloud, yung files mo. Unlike dito sa mga external or sa mga hard drive, kailangan physical na kalikutin yung files mo para ma-involve sa risk. Pero at the same time, may risk din pala yung mga hard drive, may lifespan lang din sila. Ayun siguro yung mga pros and cons. Tapos siguro let me show you how I manage my files. Hindi naman ako ganun ka-strict sa sarili ko. Ang importante lang may system kang sinusunod para mas mapadali yung mga trabaho. Out of confidentiality, kailangan ko lang itago itong mga client names na to. Since hindi ako sigurado kung pwede kong i-share itong mga projects ko na to. So, just to be safe, I'll try to make this generic but at the same time, much more understandable. So, I made this simple graphic or parang to illustrate how I sort my file. Usually, yung mga client works ko, nakalagay sa isang dedicated na folder. Iba yung files ko for my personal projects. Minsan ang ginagawa ko pa, binubukod ko yung files ko for my design work and for video work para mas organized lang. As you can see, under the main folder, nakasort siya by project name or by client name. Pwede sabihin bigay na pangalan sa akin. Usually by client name siya. Under the client files, so itong main folder, yun yung client files natin. Nandoon lahat yung folders ng clients natin. Sa loob ng main folder, panay folders pa lang yan. Wala ka pa makikita ng ibang files. Para mas malinis tignan, mas madaling maghanap ng mga files. Usually, pag may mga files akong hindi ko alam kung saan ko ilalagay, either gagawa na lang ako ng etc. na folder or parang new folder lang. Tapos doon ko i-imbak lahat para organize pa rin. Under every client folder, meron akong assets folder. So usually, doon nakalagay yung mga brand guidelines, logos, or other materials na pinrovide ni client. Tapos, the rest na yung mga pangalan ng project. So, kunyari, social media post number 1, ganyan. Or video number 1, ganun. Usually din pala, naglalagay ako ng underscore sa mga importante na mga folders para madali ko mahanap agad kasi nakasort ako lagi by name or alphabetically. So, para lagi siyang nasa taas. Depende sa client, no? Pero minsan ginagawa ko pag panay video work. So, kunyari may client ako ng YouTuber, ninanumber ko din yung by project. So, kunyari, number 1, the amazing video, ganyan. Number 2, the best video thumbnails, ganyan. So, para madali ko lang matrack kung ano yung mga unang projects namin hanggang sa pinaka-latest na project. Tapos, ganun din, sa loob ng mga project folder, usually, makakita ka rin ng assets folder ko. So, usually, nakalagay doon yung mga inspirations, ganyan, or images, music, ganyan, na kailangan para din sa project. Tapos, meron exports folder. So, nandoon yung pinaka-main exports ko. Every time na mag-export ako, magle-label ako ng version 1, version 2, version 3 para on track lang. Alam ko kung ano yung pinaka-latest. Alam ko yung mga pwedeng balikan na files in case na gustong i-revise pabalik ni client. Tapos, minsan nagbibigay din ako ng draft. So, nasa export folder din yan. Tapos, pag parang napapansin ko na dumadami na yung mga exports ko, gumagawa din ako ng archive folder sa loob ng exports. Tapos, balik tayo sa labas ng project folder. Doon sa labas ng project folder, doon ko nilalagay yung pinaka-main project file para madali kong mahanap. Tsaka pag nagtatrabaho na, ilang clicks lang, mahanap ko na agad yung project folder. Tapos ganun din, every time na may bagong revisions, version 1, version 2, version 3 din. Tapos para lang malinis tsaka madaling hanapin lahat. Makikita nyo, from the main folder, panay folders muna, magkakaroon lang talaga siya ng pinaka-files sa loob na nung project. Sa loob ng project, meron pa rin additional mga folders. Tapos sa exports din, pwede ka rin maglagay ng additional folders. Ayun yung idea ko, ganun ako mag-sort ng files para madali ko mahanap, madaling mag-search, ganyan. Okay din na maggawa ka ng sarili mong system sa pag-sort ng folders, sa pag-ayos ng files, para, organize ka, madali ka makapagtrabaho, etc. Back to the video. So, pag send naman ng files, ganun din yung structure usually ng folders ko. And depende rin pala sa project or sa project needs, no? Pag nagsasend na ako, ganito lang siya usually. Yung main exports lang o yung main outputs lang. Pag nanghingi ng project files si client, binibigay ko naman siya. Lalo na pag medyo okay yung rate. Pero usually, hindi naman sila nanghingi ng mga files.
Kasi kaya ka nga nila hire as freelance kasi ayaw na nilang kalikutin pa yung project or ayaw na nilang isipin pa na tatrabaho pa sila after or may babaguhin pa sila dun sa ginawa. Communication din kasi mahalaga na nako-communicate mo ng maayos sa client kung ano lang yung mga outputs for the project. Ganun din, binabatch ko din siya sa clients kasi para mas madali ko rin mahanap. Tsaka para mas madaling i-share din yung link. And siguro, para sa file naming system din. Pag nag-file name tayo, maganda yung ginagamit natin yung version 1, version 2, version 3. May iba pang variations doon. So, kunyari, version 1 and revision 1. Kayo na bahala mag-decide doon. Pero ako, mas okay na ako dun sa version 1 para tumataas lang ng tumataas yung number. And then, wag gamitin yung final or edited or fix kasi mas maguguluhan ka lang, mas mahihirapan kang hanapin yung file. Hindi pa rin talaga yun yung final out. Sabi nga nila, nothing is truly finished. Kaya hindi ako nagpapangalan ng final or new, ganyan. Kahit nasabihin nilang final na to, hindi ko siya nililabel ng final kasi alam naman natin yung mga clients mo, minsan pabago-bago yung isip niyan. So, by version lagi. Isa pang no-no para sa akin sa pagpa-file name. Paggamit ng uppercase na as substitute for spacing. Isa siyang no-no kasi pag nagsisearch ka ng file name, mas mahirapang lumabas yung file na hinahanap mo kasi kadugtong. Use space, I mean, mas madaling basahin sa mata yung file mo. Okay na to, susunod na video na lang ulit.